So, continue tayo. Number 29. Eto na. Dahil sa pagda-doubt na yon, ewan ko kung ito ang consequence ng mga taong nagda-doubt, ano. So, Matthew chapter 14, verse 1 to 12, Mark chapter 6, verse 14 to 29, and Luke chapter 9, verse 7 to 9. So, 3 or 4 writers records John's death. Bakit 3 or 4 ang nilagay ko? Matthew, Mark, Luke. Sino yung ikaapat? So, yung ikaapat na account about John the Baptist is talagang tinuko yung pangalan niya, but it is not in the Bible. It is in the work of Josephus, the Jewish historian. Kung gusto niyo ng copy ng Life of Josephus, bibigyan ko kayo ng soft copy ng Life of Josephus. Ang daming kwento doon na tinutukoy din talaga ang buhay ng mga Kristiyano noong unang panahon. At nabanggit din doon si John the Baptist. So, yun yung ikaapat. So, there are 4 records of John's death at the hands of Herod. Sinabi din kasi doon sa works and life of Josephus ay talagang pinapatay ni Herod itong si John the Baptist. So, as part Jew, he was familiar with the Jewish religion and recognized John as a powerful preacher and righteous man. So, itong mga about narratives na itong tatlo, no? Kasi itong si Matthew, Mark, at saka si Luke, they are like reporter. Nire-report nila yung nakita nila noon. So, ang narrative ng gospel ng Matthew, Mark, and Luke ay tinatawag na synoptic gospel. Pero pagdating sa John, ito ay spiritual gospel. No? So he was naturally drawn to him. Kaya silang tatlo na i-account nila ito. And he kept John in prison for a time and would bring him to hear him preach in private. So he was also a worldly man as well as a shrewd politician. Ito si Herod. Ruthless leader, so he was in a great conflict about what he should do with John. So may conflict actually. Ayaw talaga ni John na ipabeheaded itong ni Herod. Ayaw niya ipabeheaded itong si John. So kagabi ata yun. Kahapon nanonood ng Superbook itong mga anak ko. At saktong-sakto, ito rin yung naipalabas na pinaputulan ng ulo si John sa sumayaw yung babae, and then ang hiningi ni Herodias ay yung ulo ni Juan. So, he leaves the area of Judea. He was working and returns home to Galilee, a safer and friendlier place for the time being. So, isusunod nating basahin yung isa para magtuloy tayo. So, number 29 na yan, no? Yan yung story ni John. Try to read this, Matthew chapter 14, verse 1 to 12, Mark 6, 14 to 29. Sa tingin ko itong Mark 6, 14 to 29, ito ata yung napakaganda rin ito eh. Pero after death na ni John yung magandang basahin. Dahil makikita natin yung sinasabi ko sa inyo na si John actually takot din siya sa pagkamatay ni basahin natin Mark 6, 14 to 29 para sa mga tamad magbasa. Basahin natin. Nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagkat nakikilala na siya ng maraming tao. May nag-aakala na si Juan na tagapagbautismo ay nabuhay, kaya si Jesus ay nakakagawa ng himala. So, actually, patay na si John na ito, no? Patay na siya. So, akala nila nabuhay na itong si Juan. So, ngunit mayroon ding nagsasabi sa kanya na siya si Propeta Elias at may iba pang nagsasabing siya isang propeta tulad ng mga propeta noong unang panahon. So, ito yung mga nagsasabi kay Hari, mga kapatid, ay ito yung mga marurunong na tinatawag ng mga wise men or magi. Ang bawat hari, meron silang ganon. So, nang ito'y marinig ni Herodes, sinabi niya, siya ay si Juan na aking pinugutan ng ulo, muli siyang nabuhay. O, di ba? Inaakala ni Herodes na itong si Juan ay reincarnation si Jesus ay reincarnation ni Juan. So, si Herodes mismo ang nagpahuli at nagpabilanggo kay Juan dahil sa kagustuhan ni Herodias. Ang babaeng ito ay pinakasalan at kinakasama ni Herodes, bagamat ito ay asawa ng kapatid niyang si Felipe. So, yun ang sinabi ko na sa inyo.
Sapagkat laging sinasabi ni Juan kay Herodes, labag sa batas, nakasamahin mo ang asawa ng iyong kapatid. Kaya direct to the point niyang sinasabi kay Herodes yung pangyayaring ito, no? So, labag sa batas, ikaw, kamusta kapag ikaw ang sabihan ng ganoon? Mamahalin mo ba yung tao na nagsasabi? Pero tignan nyo yung na puso ni Herodes dito eh. At dahil dito, sabi niya, si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan at ibig niyang itong ipapatay. Ngunit hindi niya ito magawa. So sapagkat alam niyang natatakot si Herodes kay Juan. Sino daw natatakot? Si Herodes, takot daw siya kay Juan. So itinuturing ng hari na si Juan ay taong matuwid at banal. At sinisikap niyang huwag itong mapahamak. Gustong gusto niyang makinig kay Juan kahit labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Biruin mo, di ba? Kahit ito'y hari na napagsasabihan, alam mo, may mga tao din ganun eh, pag nagpagsasabihan ay matured talaga sila natanggapin na alam nila na mali sila, hindi sila nagyayabang, na talagang may puso sila na talagang pwedeng magsisi at magbalik loob. So, subalit nagkaroon din ng pagkakataon si Herodias na ipapatay si Juan nang sumapit ang karawan ni Herodes. Si Herodes ay nagpahanda ng isang salo-salo, inanyayahan niya ang kanyang mga opisyal, pinuno-hukbo, mga panahing mamamayan, so ang dami. And then pumasok yung anak na babae ni Herodias at nagsasayaw, labis siyang nasiyahan. So si Herodes at ang kanyang panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo lahat ng anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo. Naipangako rin niya sa dalaga na ibibigay niya kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito hingin. Parang yung sa panahon ni Esther, di ba, ganun din yung sinabi ng hari, ibibigay ko lahat sa iyo ang kalahati ng aking kaharian. That is a figurative speech, no? Idiomatic expression yung ganoon. It is not actually a literal na kalahati ng kaharian ng ibibigay. Ang ibig sabihin nun, anything you want, I will give. Kaya niyang ibigay yung mga hingi niya. So, kaya't lumabas ang dalaga at tinanong ng kanyang ina, ano pong hingin ko? Ang ulo ni Juan na tagapagbautismo, sagot ng ina. So, mabilis na nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari at sinabi niya, ang nais ko ibigay niyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan. So, yun. Yun ang nangyari. At na nakalagay sa isang pinggan. So, sa silver platter, inilagay yung ulo ni John the Baptist. So, labis na nalungkot ang hari. Subalit, dahil sa kanyang sumpang narinig ng mga panauhin, hindi niya matanggihan ng dalaga. So, ayaw niya sana talaga pero dahil ayaw niya mapahiya sa mga panauhin. So, kaagad niyang iniutos sa isang kawal na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod niya ang kawal at pinugutan ng ulo si Juan sa loob ng bilongguan. Inilagay niya ang ulo sa isang pinggan at binigay sa dalaga. Ibinigay naman yun ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. So, purihin ang Panginoon. Kaya, mga kapatid, hindi naman masamang maging matapang. Pero, ang pagiging matapang sa pangangaral ay kailangan willing tayong doon tayo lalong i-challenge ni Lord Tulad ni Pedro, napakatapang niya, napakapusok. Pero nung na-challenge siya nung nangyari na kay Jesus Christ na dakpin siya, bumahag din ang kanyang buntot, mga kapatid. At alam niya kasi na itong si Juan, napugutan ng ulo, itong si Jesus na tiningala nila ay sumunod pa, wala ng takas, alam niya talagang walang takas at mamatay, at posibleng siya na rin, bumahag ang kanyang buntot. Kaya yung taong may mga katapangan, susubukin din tayo ng Panginoon kung matapang tayong mangaral at tahasan ng ating pangangaral, harapin natin kung hanggang saan yung ating pinapangaral, kung willing ba talaga tayong mamatay sa piling ng tulad ng mga ginawa sa mga propeta at mga unang disipulo. Kaya kung ako sa inyo ay huwag tayong susuko sa pagiging matapang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Huwag tayong matakot kasi sabi nga ni Paulo, 'di ba, ni Apostol Pablo na ang mamatay ay isang ganansya or to die is gain. Kaya ganun talaga. Amen. So, yun ang nangyari. And 29 yan. So, sa 30 na tayo. So, the Samaritan woman. Mamaya may mga lessons pang bibigay dyan. So, alam na natin tong kwentong ito. And ito yung ika-30 sa
chronological order ng pangyayari ng buhay ni Jesucristo dito sa lupa out of 154. So we know that he was a Samaritan in Samaritan territory, baptizing with John. So John is taken away and killed. So during this period, on his way home, he meets a Samaritan woman at a well, and he speak with her. So she is not only a Samaritan despised by the Jews, she is also a much divorced woman who is living with her boyfriend, which makes her not much liked by the Samaritans either. Kahit yung mga kapwa niya Samaritano, ayaw din sa kanya ng ganyan siya. So Jesus reveals his true person to her by knowing her past and by showing her kindness in spite of it. Na kahit ganun siya, kahit she is so much hated, parang siya ang sikat na bulong-bulungan sa kanilang barangay. Diba? May mga taong ganyan, may mga taong ma-issue. Ako rin, isa akong ma-issue'ng pastor dito sa aming lugar. Marami akong issue. But, alam nyo, the more na mas marami kang issue and you are willing to acknowledge na sinner naman tayong lahat, mababa tayong tao, si Kristo lang makapangyarihan sa atin, no? Wala tayong alam, pero ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan, tulad ng nangyari kay Joseph. Hindi naman inangkin ni Joseph na siya yung nagpapaliwanag ng panaginip kundi si Jesus Christ. At kung nakikita niyo ako nagtuturo dito o na-inspire kayo, actually, isa rin ako sa mga bobo na tao. Ang karunungan na meron sa atin galing sa Panginoon. Maraming hindi naman graduate ng kolehiyo, or kahit ako hindi ako graduate ng kolehiyo, no? List din ako sa aming klase, pero alam niyo mga kapatid, kahit ano man ang tingin ng ibang tao sa atin, pag kay Lord ka dumikit, sigurado kung anong karunungan ng Diyos, magiging karunungan mo rin. Higit mo pa ang nakagraduate sa kolehiyo. Diba? Maraming edukado, pero kung mamuhay at magtrato ay mas barumbado pa sa mga hindi nakatapos sa pag-aaral. So yun. Kaya tayo mga kapatid, tulad ng Samaritanang ito ay ganun din ang kanyang sitwasyon. At ito matindi, nireveal pa ni Jesus Christ yung kanyang kasalanan, na doon siya naniwala na totoo nga, propeta itong kausap ko, kaya nagtumakbo siya pabalik sa kanyang lugar at sinabi niya, nakilala na niya ang propeta at alam niya ang kanyang sitwasyon. So, inamin din niya, di ba? Kaya tumakbo siyang ganun. So, we found out that because of this, he stays extra days in the area, delaying his return in order to teach and preach to those people. Kaya maraming taong lumapit sa kanya at naniwala, di ba po? So, purihin ng Panginoon. Wag nating i-degrade yung mga taong akala natin ay mga mayayabang dyan, sa tabi-tabi, mga lasinggero. Actually, minsan bilang mga ngaral, parang nakakainit din ng ulo, ba't sila ganun? Pero, mas maawa tayo kaysa sa mainis sa mga taong yan. O halimbawa na lang, nakanood kayo sa social media, isang lalaki na binubugbog yung kanyang asawa, na halos ikamatay ng asawa, or napatay niya, sabihin na lang natin, nahuli sa TV, sa CCTV, napatay ng lalaking yon, yung babae. So, di ba parang makulong ka sana, mamamatay ka rin. Parang gano'n, we're cursing, yung heart natin talagang baliktad. Pero, ang heart ng Lord, nung nakita si Saulo, hindi gano'n eh. Di ba? Yung logic, tignan nyo hindi gano'n ang pagkatingin niya kay Saulo. Ang nakikita niyang kahinaan ni Saulo ay pwedeng gamitin sa kalakasan kung magamit ito para sa Panginoon. Kung gaano kaseryoso itong si Saulo sa kanyang relihiyon na kaya niyang pumatay, ay ganun din, kaya naman din niyang mamatay pag naging Kristiyano siya at bumait. Kaya nakita niya na ito yung may quality na talagang palaban hanggang kamatayan. Ito yung quality na talagang pupuntahan niya yung lugar na kahit malayo, hahabulin niya yung taong yon, magawa lang niya ang gusto niya, pero para sa kasamaan. How much more kung magawa niya yon para sa kabutihan, mga kapatid. So alam ko naman marami sa atin dito rin na binago ng Panginoon, na tayo yung mga tulad din ng Samaritano na barumbado or discriminated tayo masama sa ating lugar. Ako elementary, straight na 1 week, nagkakating ako. Minsan, tinanong nga ng anak ko, nagawa mo yon? Parang ganun, hindi siya makapaniwala. Elementary pa lang ako,
Isang linggo kong hindi pumasok, nag-aaral ako sa Tanyong Marikina. Tapos yung baon ko, pinang-bibidyo ko lang sa hulog piso hanggang mag-post. Ganun yun eh, paghuhulog ka ng piso. So, hindi rin maganda ang testimonyo ng nakaraan. Pero, ang testimonyo ni Jesus na dala natin ang magbabago sa atin para magkaroon tayo ng maganda at buhay na testimonyo bilang mga lingkod ng Diyos. Amen? So, itong Samaritana ay ginamit ng Panginoon na maging ebanghelista. Ipinangaral niya na dumating na ang propeta, ngunit kanilang nakita at na personal na encounter na si Jesus ay He is more than a prophet. He is God in flesh. Amen po ba? So, purihin ng Panginoon. Parang na-imagine ko nga kung isa ka sa mga tumatakbo para makita si Jesus. Diba? Ano kayang feeling nung panahong yun? So, may dalawang last. So, public ministry in Galilee. So, after he finishes in Samaria, the writers tells us that he returned to his home region and officially begin his public ministry there. So itong mga writer na to, 4 sila na nag-quote na si Jesus Christ ay bumalik ng Galilee after na galing siya sa Samaria. So Matthew chapter 4 verse 17, Mark chapter 1 verse 14 to 15, Luke chapter 4 verse 14 to 15, and John chapter 4 verse 43 to 45. Basahin natin yung Mark chapter 1 verse 14 to 15. So ito yung sinasabi diyan na ito yung nangaral siya. So nang ibinalanggo si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang mabuting balita mula sa Diyos. So ibig sabihin, nung nabilanggo si Juan, hanggang sa mapugutan siya ng ulo, nandun siya sa Galilea. Sinabi niya, dumarating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos, kaya magsisi kayo, talikuran ninyo ang inyong kasalanan. At paniwalaan ninyo ang magandang balita. So, sa ibang salin niyan, the kingdom of God is at hand. Naghahari na ang Diyos. Pero nakalagay dito sa salin na ito, MBB, Poimen Bible ay malapit ng maghari. Pero sa Greek kasi, present tense, hindi siya future tense, kapatid. Naghahari na ang Diyos ang sabi doon. And yan, magkakaroon na ng debate dyan kung alam niyo yung mga rightly dividing na sekta ngayon na sumisikat. Debate yun. Ayan yung meron tayong theology of the kingdom, and I'm very excited to teach about the theology of the kingdom of God. Magandang yun. So, kung mapapansin natin, yung preaching ni John the Baptist ay yun din yung preaching ni Jesus Christ. Okay? Paniwalaan nyo ang mabuting balita, the gospel about the kingdom of God, or kingdom of heaven. So, yun na. And, at first, they were happy to hear him because many had seen him cleanse the temple in Jerusalem and so wanted to hear him preach in their hometown. Kung patuloy natin itong babasahin, itong mga Luke 4:14 to 15, John 4:43 to 35. So itong 43 to 45, ayan, maraming nakikinig sa kanya nung nangaral siya. Kasi yun nga, dahil gumagawa siya ng propaganda na napakagandang ayusin na muling makiklense yung temple or gumanda ulit yung temple, na nawala yung mga mangangalakal doon. So parang yung credibility niya, yung moral niya tumaas. So, ang daming gustong makinig sa kanya at that time. So, purihin ng Panginoon. So, after he finishes in Samaria, the writers tells us, sinong writer yon? Matthew, Mark, Luke, and John, that he returned to his home region and officially began his public ministry there. Before, with the calling of disciple and miracle at Cana, he was still acting privately among family and friends. So, once John had died, Jesus goes home and begins there to preach and teach not only about the kingdom, but now about his role in ushering that kingdom. So at first, they were happy to hear him because many had seen him cleanse. So naulit na. So ito yung naulit na ito. I-edit natin yan. So ito ay sample ng synagogue. Diyan madalas mag-preach si Jesus Christ
Kaya kung mababasa natin dito ay Jesus goes into the villages and towns and entering into the synagogues to preach about the kingdom of God. At ito yung isang ruins or mga labi ng itsura ng sinagoga. Okay? Kaya kahit sinagoga siya ay talagang maganda at inayos. Ang sinagog, yan ay parang mga kapilya. May isang malaking templo at sa mga sinagoga, every 100 families na mga Jews, nagtatayo sila ng one synagogue. Kaya kahit sa Rome, may mga synagogue doon where they practice yung tinatawag na bar mitzvah na kapag nasa hustong edad ka na, maybe 7 or ang alam ko 7 tinuturuan na sila about religion and Jewish practices. Doon na, ito yung parang eskwelahan na nila. So, ayan. Diyan din nagturo si Jesus Christ. At marami talagang nakinig sa kanya at that time. Gumawa rin siya ng mga himala after niya nag-preach. And then, last but not the least, another miracle at Cana. So, bumalik siya doon sa Cana, kung saan siya unang gumawa ng himala, di ba? He turned water into wine. Sa Cana nag-start yon. And Jesus returned there, probably to the friend or relative where the wedding had been held for a visit. So, maybe hindi naman doon sa kasalan na yon, isa sa mga kaibigan niya o relatives. So, while there royal official, so one of Herod's household, ito isa sa mga katiwala o official ni Herod na siyang ayaw sana magpapatay kay John the Baptist that time, lumapit sa kanya. So, comes to him and to heal his son lying sick across the lake at his home in Capernaum. So, kabilang lugar yon sa Capernaum, across the lake. Tumawid siya dyan, pumunta siya, nabalitaan niya, nandun si Jesus Christ, nagpapagaling ng mga sakit, at siya nga ay lumapit doon. And, after that, Jesus sent him home, telling him his son is well. So parang sasabihin niya na, kung pupunta pa tayo doon, matatagalan pa. Magaling na yung anak mo, umuwi ka na. Sabi niya ganun. So while on his way, the man learns that the child was healed at the point where Jesus said for him to return. Kaya nung papunta niya roon, sinalubong na siya ng ng tauhan niya eh. Sabi doon magaling na po ang inyong anak. O anong oras siya gumaling? Mga alauna po. At yun din yung eksaktong oras na sinabi ni Jesus na magaling na siya, yung anak niya. So, instant ito. So, this is the only miracle recorded during this period of his Galilean ministry. So, sa mga unang kasi, sinabi doon, nagpagaling lang siya ng mga sakit o tulad nung sinabi nga niya sa mga kasama ni John the Baptist, di ba? Tingnan nyo, yung sinasabi nyo, nagpagaling ng sakit, ang mga patay na buhay, nakita nila, sumaksi sila, bumalik kayo dyan, ikwento nyo na lahat na nakita nyo. Pero hindi specific. Pero ito ang isa sa unang specific na healing na pangyayari ng Panginoon. So, second to the happening na nangyari doon sa Cana. Okay? Sa recorded na specific. So, this is the only miracle recorded during this period of this Galilean ministry. It is interesting to note that this is the first time that the writers associate faith in Jesus with miraculous healing. So, yun yung first account na kahit malayo yung taong ipapanalangin ay pwede talagang gumaling. One time, merong isang mother na yung kanyang anak ay inaagasan ng dugo, kumbaga ay hindi regular yung kanyang mens, kaya tinawag din natin minsan at pinagpray at gumaling din yung kanyang anak. Matagal nang tinitiis yung ganung pakiramdam nung anak niya pero nung pinagpray natin, pinagaling ni Lord. So the man and his entire household became disciple after his incident. Yun nga, sabi dun sa verse na ito, sa John chapter 4 verse 46 to 54, sabi diyan ay nanalig o sumampalataya itong opisyal na ito, siya at ang kanyang sambahayan, mga kapatid. Kaya marami pa ring naniniwala or naliligtas dahil sa miracle, mga kapatid. Ako ay hindi against na ang Diyos ay gumagawa pa rin ng miracle. But many
many preachers today doesn't believe in miracle today. Pero I firmly believe kasi ako mismo na-experience ko at na-experience ng mga kapatiran at mga churches na pinupuntahan din natin. But hindi ako yung tao na kailangan mo pang magkisay-kisay para gumaling sa sakit yung pinagpe-pray mo. Wala namang problema kung ganun ang mangyari. Pero hindi, ibang mga preacher kasi intention nila na maramdaman or ewan ko kung anong ano yun. Basta, hindi ako kasi yung ganun na uri ng naniniwala sa gift of healing. Pero I respect those. Hindi ibig sabihin na nagkisay-kisay yun ay hindi yan pinagaling ni Lord. Every healing naman galing sa Panginoon eh. Pero minsan, yung healing na yan ay pwede kang iligaw, mga kapatid. Lalong-lalo na kapag yung gumagawa ng himala na yan ay hindi nagtuturo ng katotohanan. Kaya maraming mga tumutubo na mga kulto ngayon dahil ginagamit din nila ang healing. Diba? So, yun ang problema doon. So, minsan, nagpe-pray din tayo, nagkikisay sila, pero hanggat maaari, ang ginagawa ko, lumuhod na lang sila, tapos, tsaka natin ipag-pray para hindi na sila magtumbahan. Kung magtumbahan man sila, bahala sila. Pero, parang reformed type tayo ng ng ganong practice. Hindi, kung ano yung nasa Bible, yun lang tayo. So, that events covered in this chapter took place over a period of approximately 1 year. So, this is the end section. Okay. After this miracle and teaching of in the area, Jesus will return to Jerusalem. So, after ng Galilee, tapos na. Next na naman na kwento yung sa Jerusalem. Second Passover na yon ng ministry niya. So, kaya mababasa dito sa John chapter 4 verse 54 na ayan, babasahin natin. Total isang lang naman yan. Hindi ako against sa mga miracle and healing. Pero against lang din ako sa mga paggamit nun na inaabuso. Lalo na pagsasabihin na nung tao siya na yung nagpapagaling or something. So, John chapter 4 verse 46. Ito, ayan, 54. Sabi niya sa 54, last verse ng chapter 4, ito ang pangalawang himalang ginawa ni Jesus sa Galilea pagkagaling mula sa Judea. So, ayun. So, sa Galilee, isang probinsya siya at yung baryo ay tinatawag na Cana o yung village. So, yung ikalawang niya doon, ministry. So, ayan, lesson tayo. Lesson from the public ministry of Jesus. Number 1, dito, napag-aralan natin na si Jesus Christ hindi isang lalambot-lambot lang na sinugo ng Ama. Jesus was not soft. Ito yung karakter na hindi natin naakalain na magagawa pala niya yun. Tanong, sino sa inyo ang pastor na hindi pa nakikitang magalit ng miyembro? Paano pag nagalit na kayo? Kamusta? Sigurado, tatanungin, nangyari kay pastor, di ba? So, hindi naman masamang magalit eh. Hindi masamang magalit. Huwag lang magkasala. Yun naman ang sabi ni Apostol Pablo. Be angry, but sin not. Di ba? Si Jesus Christ, hindi siya nagkasala nung nagalit siya. May mga nagsabi, meron nagsabi sa akin, nagkasala daw si Jesus Christ dahil nagalit siya. Ay, hindi niya alam yung Bible. Ano na din to, matagal ng Kristiyano yun. Pero, hindi niya alam ang Biblia niya. So, there's a lot of images shows that Jesus was as soft. All love and tenderness. At tignan nyo ito. Ito. Diba, dinrawing, nakita ko itong drawing na to. Itataob na nga lang niya, parang dahan-dahan pa. O, sa itsura niya, parang, okay, itumba na yan. Hindi, talaga. Sa tingin ko, talaga, mas okay itong expression na to. Hindi man natin alam na literal tayong nandun pero talagang hindi siya gagamit ng tambo, tapos shoo. Alam niyo yun? Hindi yan gagawa ng panghampas kung hindi talagang pagtutumbahan yung mga lamesa. So, He is all of these things. Tama.
He is love and tender, he is forgiving and kind, but his appearance at the temple showed that he is also a zealous Lord. Seryoso din siya pagdating sa kasalanan. Who hates sins, who hates unholiness, hates worldliness, hates hypocrisy. Kaya mga kapatid, kapag nagagawa natin yon, you are a temple of God. Kamusta? Yun nga yung tanong ko kanina. So we must not forget that when Jesus returns, He will not do so as a suffering Savior. Hindi na, tapos na. When Jesus Christ returns, He will be the Lord of Lords, the King of Kings. Pag nakita niya hindi ka ayos, pag hindi kang naabutan kang hindi nakabihis pang kasal, ibig sabihin hindi ka prepared, wala kang baong langis, wala kang ilaw ang iyong ilawan, delikado. Hindi tayo makasama as the bride, mga kapatid. And sabi niya dito, if we are wicked, and reward those who have been true to Him. Yan. Diba? He will judge and punish the unfaithful and the wicked. Pero, i-reward naman niya yung mga totoo. So, kamusta? Ewan ko sa inyo, meron nakaranas siguro na, lalo na yung mga nanay na nandito, makita mo yung drawer. Ito, madalas to kay misis eh. Tiklop siya ng tiklop. Kikita niya, ang gulo-gulo. Alam niyo yun, dahil nasa ilalim na part at tuhugutin mo, hindi na siya sing-ayos ng una pag humugot ka sa ilalim. Kaya talaga iaangat mo muna yun bago hugutin. Minsan, pag nagmamadali nga kami, kasama na ako ron eh, mga anak ko, ganyan, talagang pag hinugot mo, sira na. At ibabalik, ay hindi ito. O, ikalawang hugot mo na naman, subukan mo yung isa. Ay hindi ito. So, ano mangyayari? Talagang hindi na maganda ang kakalabasan ng mga damit sa loob ng drawer. Alam nyo ang nanay, ang gagawin niya pag nakita niyang ganun, hindi niya aayusin na doon mismo. Ilalabas niya lahat yan, tsaka niya ulit aayusin. Ganun ang madalas na ginagawa kung gusto mong maging maayos. Kaya kapatid, yung kaguluhan sa puso natin at tsaka sa isip, ilabas mo na. Kung gusto mong umayos, ayusin ka ng Lord, bago ka makita at magalit siya na, ba't ganito ang gulo-gulo? Yan. Ikaw na magkusa ka ng mag-ayos. Ilabas mo na yan. At yung ibalik mo yung bago. Ilabas mo yung lumang pagkatao. Balik mo yung bago mong pagkatao. Yun ang sinabi ng Panginoon. Yung pagkatao na meron kay Kristo. Kalawa, Christians must be ready to pay the price. Tulad ng sinasabi ko kanina yun. So, lessons from public ministry of Jesus Christ part 1. Christians must be ready to pay the price. So, John lived like a hermit. He preached an unpopular message. His job was to prepare the way for the glory of another, not himself. Ang palagi niyang pinipreach, hindi naman sarili niya. Ang palagi niyang pinapatotoo si Kristo. So he died as a martyr for his death, or for his faith. No, naging martyr siya. So we all pay a certain price to follow Christ. Lahat tayo. May price ng commitment eh. Price, ibig sabihin ng price, hindi yung premyo, price na P-R-I-C-E. Meron din na P-R-I-Z-E, but hindi lagi na yun ang i-expect natin pag mag-commit tayo kay Lord. It is not about the blessing. Most of all about suffering. Halimbawa, Matthew 6:33. If you like to have the prosperity from the kingdom of God, anong sabi ni Lord? No? Sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sa tingin nyo, yung hanapin ng kaharian ng Diyos, madali? Hindi. To seek first or to prioritize the kingdom of God is likened unto a narrow path. Diba? Hindi yung wide way. Talagang mahirap. Talagang kailangan mo magsakripisyo. Hindi mo ugali. Mas ugali mong bargas ka, pero bigla mong babaguhin para kay Kristo. Yung andali mong magalit dahil ayaw mong niyayabangan ka dahil hindi naman ikaw ganyan bago ka naging Kristiyano eh. Alam nila, ikaw yung pinakamatapang at hindi ka titiklop. Pero, nung ikaw na yung pinagsabihan, hindi ka na nagsasalita. Ano nangyari sa'yo? Dati, manginginom ka, sugarol, pero bakit na bago? Diba? Aasarin ka pa. Pag inasar ka, palaban ka, pero tahimik ka na ngayon. So, if you want to seek the kingdom of God first, ano ba yung meron sa kaharian ng Panginoon? Hindi ka makakapasok sa kaharian na yon kung hindi dahil sa bunga ng Espiritu Santo, di ba? Kaya nga, no man can inherit
this, sabi sa Galatians chapter 5, yung work of the flesh. Kaya yung work of the flesh na yun yung talagang pinapako natin eh. Yun yung kailangang, yun yung presyo na kailangang isuko natin sa Panginoon. That is the price of commitment, mga kapatid. We have to surrender those bad habits, mga ganyan. So, we all pay certain price to follow Christ. Kailangan mo iwanan. Kung kaibigan mo yan na talagang ini-influensyan ka at hindi mo siya mahindihan, iwanan mo. Bumalik ka kapag malakas ka na para ma-influensyan mo sila instead na ikaw ang ma-influensyan. So, however, when we go into the waters of baptism to bury our old man of sin and die with Christ, di ba? Ganun po ang illustration about baptism. Mamatay tayo kasama ni Kristo at pag inangat tayo sa tubig, mabubuhay din tayo tulad niya na may isang bagong pagkatao na tulad ni Kristo. So, what we must realize is that we've given up the claim to own or control our physical lives. Di ba? Oo, control ni Lord yung buhay natin. Pero control mo yung katawan mo. Control din natin yan. Kaya may pinost ako about dun sa sigarilyo na totoo ito kasing pangyayari yung pastor ko sa Marikina. Sabi niya, one time, sabi niya doon sa upos na sigarilyo, nakaipit sa kanyang 2 daliri. Bakit ba kinokontrol ako nitong palitong to? Di ba mas malakas ako sa palito na ito, pero bakit itong kumokontrol sa akin? Yun yung nagbigay sa kanya ng ng pagkagising sa katotohanan. And at that decision, nagkaroon ng pivotal moment na talagang hindi na niya inulit muli. So, one decision lang, kapatid, and be firm on that decision. At ayun. So, God may permit us to have it for a while. Okay? Or He may just require us to give it up for Christ in one day. So, marahil ganun, ibibigay sa'yo, pero sasabihin ni Lord, ibigay mo sa akin yan. Ganon din yung pagsubok na nangyari kay Abraham eh. Hiningi yung kanyang anak na si Isaac, pero actually, binalik din naman and God provided something better. Yung ram, okay, as a typification of Jesus Christ. So, when you became a Christian, you are either going to give your life to God. No way around. Walang iba. Walang iba eh. Talagang isuko mo. So, one day at a time in service, worship, giving, suffering, or give it to Him all at once if He requires you to be martyred. Diba? Yung one day at a time, bibigay mo yung service mo kay Lord. Iba-iba. Yung worship mo kay Lord, yung pagbibigay mo kay Lord. Or yung one, all at once, mga kapatid, ito mismong buong buhay na natin eh. Lord, ito na yung katawan ko. Ito na yung ending ko. Lord, sige, ito, ibibigay ko na sa iyo tong buhay na ito. As in, sayong-sayo na. Magiging martyr ka or nahuli ka sa isang mission field na bawal ipangaral ang buhay ang Panginoon, bawal humawak ng Biblia. So, yun na, all at once ang tawag doon na martyrdom. So, either way, it belongs to Him. Kahit saan sa dalawa, all at once man, or yung one at a time. So, our life, whole life belongs to Him. And He will require it of us somehow. Nire-require naman talaga. Whether it is one day at a time or all at once, let's be like John. Amen? Happy and joyful na nagsasabing that we must decrease so that Christ can increase. Kaya ito yung symbol. Napakaganda nitong symbol na ito. Christ is greater than I. Di ba? Christ is greater than I. Kaya, He must increase, but I must decrease. Kaya ito yung symbol ng mathematical symbol. Sino nakabasa na ng mathematical symbol ng pi? God is our greatest mathematician. Part 1 pa lang yun. Marami tayong i-uncover, kaya abang-abangan nyo ang pastor's notebook. And I will try to make Tagalog version of those. Pero unahin ko talaga English para mas ma-market natin at a larger scale. So, purihin ang Panginoon. So, thank you. Ito ang assignment natin. Paki-screenshot po. So, read this in advance for our 4th main topic. Ang 4th main topic natin ay about the public ministry of Jesus from 2nd to 3rd Passover. So, naka 1 year na tayo. Papasok na tayo ng ika-2nd year. So, 3 years lang na buhay dito si Jesus Christ sa lupa or 3 and a half, probably. Dito tayo mag-walk through.
So read natin to in advance, paki-screenshot ulit. I-landscape natin ang mga phone and let us read this in our home, kapatid, sa ating mga devotion. So from 33 hanggang 46 steps or events ni Jesus Christ. Okay, so ayan, kung naka-screenshot na, say done. And purihin natin ang Panginoon. At ako'y nagagalak na makasama ko kayo. Hindi po biro ang umabot ng gantong oras, 2 oras na tayo po sana ay may ibang ginagawa. Pero isang malaking pagpapala na ang meditasyon natin or time natin ay binibigay natin sa mga salita ng Diyos. At announce natin next week ay Tuesday, uunahin natin yung angelology natin, and Wednesday at the same time maybe 7:30 or kung hindi ako nape-pressure mga 8 o'clock kasi marami din tayong ginagawa at minsan yun yung family time namin na sabay-sabay din kami kumakain. At ayan, thank you sa pag-screenshot. Screenshot nyo, i-meditate nyo ito. Ito ang gawin yung meditation. About the angels tayo sa Tuesday and Wednesday. Systematic Theology 3 yun, about angelology. And Wednesday ay theology of music. Okay, theology of music. So ayan.